Let's get straight to the topic. Tirahin na natin to. Gaya po ng nasabi ko sa nakaraan content natin, ito na yung continuation about sa mga Philams na sobra ang pangha-hype sa mga player na to. Okay, given na, meron talaga tong Filipino roots na yung iba nga dyan pinanganak na po sa Amerika o sa ibang bansa. Na syempre, mas tatargetin nila yung highest level of competition o NBA. Na ang tanging magiging daan doon ay maglaro sila, example, sa Team USA, sa G-League at ganon din sa US NCAA. Na lumalabas pong list o huling priority nila o option ang Gilas Pilipinas or PBA. Kapag hindi nga po sila pinalad sa gusto nilang ligang mapuntahan. At kung mapapansin nyo, yung mga hinahype nyo, meron na bang nakapaglaro sa Gilas Pilipinas na mga player na yan? Na ang sagot dyan, alam nyo na, wala po. At yung mga comment ng ating mga kaibigan dyan, bakit daw po si AJ Edu hindi naman naglaro sa PBA? Si Kai Sotto hindi rin. Naliliwanagin ko lang po, simula nung high school si Kai Sotto at si AJ Edu, naglalaro na po yan sa Batang Gilas. Na kahit nga po hindi na sila naglaro sa PBA, lumalabas pong consideration yun ng dalawang player na to. Na anytime tawagan sila ng Gilas Pilipinas, ora mismo uuwi sila ng Pilipinas. Isa pang patunay, inilapit nila yung kanilang sarili dito sa Pilipinas na naglalaro nga sila sa bilig ng Japan. Na meron ngang break ang ligang to kapag meron pong FIBA tournaments. Kaya wag nating questionin yung dalawang players na to. At yung ilang film din sa Gilas Pilipinas, example si Chris Newsome, matagal nang naglalaro yan sa PBA. Na ito yung gusto ng SBP, Gilas Pilipinas at ni Coach Tim Cone. Na lahat na kanyang player ay abot kamay niya lamang po. At familiar sa kanyang sistema. Hindi yung huhugot ka ng film at magte-take over inside the court. Na gusto ay siya na lang lagi ang titira. Na makakasama lamang po sa practice ng Gilas Pilipinas ilang araw bago yung tournament. Kaya wag po natin questionin ang SBP, si Coach Tim Cone at buong Gilas Pilipinas. Okay, talentado yung mga players na yan. At may K naman silang maglaro rin sa ating Gilas Pilipinas kung eligible sila. Pero ang masakit lang po, minsan ginagamit na lang tayo mga Filipino fans para sa kanilang pansariling kapakanan. Kaya sa kaso ni QMB o Quintin Melora Brown, bakit wala pa rin siya sa Gilas Pilipinas? Isa lamang po, patunayan niya muna yung kanyang sarili. Kung kinakailangan niyang maglaro sa PBA or any local league upang mapatunayan niya na karapat dapat siyang mapabilang sa ating Gilas Pilipinas. Actually, nagsimula na siya. Nandito na siya sa Pilipinas. I-grab niya na yung opportunity darating sa kanya. And for all the Philams na hinahype ng ilan natin content creator at YouTubers, let's face the fact, last option niyan ang ating Gilas Pilipinas or ang PBA. Kaya kung kayo ay umaasa, ako hindi po. Base lang po ito sa tumatakbong sistema ngayon ng ating Gilas Pilipinas under Coach Tim Cone. At yung ilan dyan na nagsasabi na malakas ang Gilas Pilipinas kapag kasama tong mga film na to na kanilang hinahype, consider naman po yung point nyo at opinion. Ngunit sa panaginip lamang po yan mangyayari.